May mga itim na nilalang sa ilalim ng lupa na ngayon naglalabasan. Mula rito sa ilalim ng Balete Tree. Ano yan? Nasa ilalim na sila ng lupa ng halos 3 taon kung saan ang tanging kinakain nila ugat ng halaman. Tuwing sasapit ng Hunyo, dito sa Lawag, Ilocos Norte, nakilala namin ang certified raketero na si Tatay Edmel. Male version daw siya ng kuratsa na all year round, walang pahinga. Lahat na trabaho kaya ko sa lupa, sa dagat, sa bukid para masuportahan ang pamilya. Tuwing January hanggang March, nangingisda siya sa dagat. Kapag April at May, sa ilog naman. Nagfa-farm din siya ng kamoting kahoy tuwing July at August. Habang mga gulay naman ang pananim tuwing per months. Pero teka, kulang yata ng 1 buwan ang yearly schedule ni Edmel. Ang June. Sa buwang ito na alanganin ng kita sa tubig at bukid. Sa kadiliman daw siya kumakapit. Sakto naman na tuwing Hunyo rin nabubuhay itong punteriya niya. Oh, ito po yung balete na papagpagin natin. Aakyatin natin. Lah, pagpag. Pero huwag matakot. Hindi naman zombie ang gigisingin niya. Pag. Andiyan itong rayo. At pinot tayo! Kundi insekto na kung tawagin ay abal-abal. Mabilis mabenta, may presyo pa. Paldo nga kaya ang kitaan sa racket na yan? Paldo! Ang abal-abal o June beetle sa Ingles ay kilala sa Katagalugan bilang saragubang. Ang kadalasang kulay nito reddish brown o dark brown papunta sa kulay itim. Hunyo raw talagang mating at feeding season nila, kaya sa panahong ito lang natin sila makikita. At parang isang linggong pag-ibig din ang peg nila. Ang tinatagal lang kasi nila sa mundong ibabaw, linggo lang. 4 life stages: egg, larva, pupa, and adult. And then pagka nakapag-reproduce na sila, in a matter of time, mamamatay na rin sila. Pero alam niyo ba na bukod sa June beetle, tinatawag din itong May beetle o July beetle dahil sa ibang lugar, advanced o delayed ang pagbango nila. O, depende sa buwan ng pangalan, ha? Dahil pala, Mariakin! At dahil Father's Day naman, deserve niyong kasiyahan na may kapartner pang abal-abal, mga tatay. Kung gustong ulamin, bagay daw itong isahog sa classic Ilocano dish na balatong o yung version nila ng ginisang munggo. Imbis kasi na bagnet, pwede raw pang substitute itong malutong na abal-abal. Mangantayon. Malinamnam talaga. Sobrang lasa kapag naghalo na ang munggo at saka salagobang. Madaling lutuin, nakasanayan kainin. Pero ang abal-abal, easy rin bang hulihin? Paldo ba rin? Sa Pilipinas, ang hudyat nalalabas ng abal-abal kapag bumuhos ng ulan sa buwan ng Hunyo. Nababasa at lumalambot kasi ang nanuyong lupa, kaya dumadali din ang pangingitlog at pag-ahon nila mula sa ilalim ng lupa. Ngayong araw nga ang ikahuling araw ng paghuli, kaya tara, sama tayo sa kanila. Huwag masyadong magsalita-salita pag may kumapit sa sa damit. Huwag pupulutin, huwag tatanggalin. Nang makarating sa puno ng balete, Okay. Pagpagin natin yung dahon. kapag nahulog ng mga abal-abal, hudyat yun na buksan ang Silaw. ang mga nocturnal insect tulad ng June beetle ay nakakapag-navigate sa liwanag ng buwan at mga bituin. Kaya kapag nagkakaroon ng artificial light tulad nitong ilaw na dala ni na Edmel, na-attract at nadidisorient ang mga abal-abal hanggang sa matrap na sila sa liwanag. Tulong-tulong sa pagpulot. Ang mga nahuling abal-abal ay binibenta ni Edmel sa Isabela, Cagayan, Baguio at kung minsan umaabot pa sa Amerika. Maraming nag-order sa akin para lang mapadalahan ang mga kamag-anak nila sa ibang bansa. 2 piso ang bentahan kada piraso. Akala nyo maliit pero sa 1 linggong racket na yan, kada taon, pumapaldo raw siya ng 10,000 piso. Malaking tulong sa pamilya ko ang kinikita ko sa lagubang, pangdagdag sa gastusin. Nagtatago man sa dilim, hindi naman kayo matatakot sa biyayang hatid nitong once a year appearance ng mga abal-abal.
Paldo, paldo, paldo! Lagi mong alam, Kuya Kim!